Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na si Pangulong Bongbong Marcos ay di umano'y lupaypay na sa tindi ng sakit habang ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihirap sa loob ng kanyang silyadong silid. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa camera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga pader ng palasyo ay tila naglalaway sa takot dahil ito na raw ang matinding karma na pilit na ibinaon sa dilim ng gabi. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang Vice Presidente Sara Duterte ay balitang handang-handa na raw pumalit at humawak sa timon ng kapangyarihan upang sagipin ang bansa mula sa tuluyang pagguho. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mamataan ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na inihahanda na para sa isang biglaang panunumpa na magbabago sa kapalaran ng bawat Pilipino. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa sindak dahil salamat na hindi na kailanman mabubura habang ang agilan ng Davao ay muling nakatayo ng matikas sa gitna ng nagbabagang krisis. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano pong kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Maricel Halili. Yesterday you mentioned po na back to normal. Nakakahiya ka, Claire. Oo, katawan niya yun, pero dapat ang doktor ang magsalita. Ano ba? Di ba sabi ng doktor, oy, Bongbong, mag-resign ka na. Hindi, katawan ko to, kaya ko pa. Hindi, Bongbong, mag-resign ka na. Hindi mo na kaya. Dumudugo na yung bituka mo, Bongbong. Nasobrang ka sa coke. Na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Nung mga nakaraan po kasi, nakita niyo naman po, magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Naku! Kasi for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the President decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng tumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Reflecto. Nahirapan ka na, Claire. Nahirapan ka na. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang rito? Naku po. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. Nakakaya po no? Yung sinabi ko po kanina yan, pumunta ng Bukana Bridge. Itong si Bongbong Marcos, mga kareaksyon. Pumunta ng Bukana Bridge. Hindi man lang niya
in-invite yung Chinese ambassador or ang China hindi niya ni-recognize? Kasi wala namang kinalaman sa Bukana Bridge itong si Bongbong. Epal lang. Hindi mo yan Project Bongbong. Kaya naman mga ka-reaction, itong si Pulong, si Baste, kaya naniniwala ako mga ka-reaction eh. Kaya medyo lumalamig pa ang ulo ng China sa Pilipinas ay dahil sa mga Duterte. Dahil sa mga Duterte. Medyo napapakalma pa ng mga Duterte, mga Chinese. Nakakaya eh, no? Mas nire-recognize pa ng China ang Davao. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Hingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese embassy Naku! regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Yun, sige. Ano pong reaksyon ng Malacanang rito? Wala, siya. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. Siya. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Consequence. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Yun. Huling tanong po, Chloe Hofana, Business World. Naku. Morning po, Yusek. How does Malacanang respond to recent downgrades by international Yun! institutions, including the ADB, World Bank, S&P Global, and AMRO, of the Philippines' 2025 and 2026 growth outlooks ahead of the release of the full year 2025 GDP figures tomorrow? Bumagsak na naman po ang ekonomiya ng Pilipinas. Bumagsak na naman. Ano kayang may sasabi ni Krililing dito? Actually, natanong mo yan kahapon, kaya ginawa ko ang aking assignment. Okay, tinanong po natin at ito po ang mensahe. And I quote, "The government takes note of the recent downward revisions by international financial institutions to the Philippines fiscal year 2025 GDP growth forecast ahead of the official GDP release. These revisions reflect lingering global uncertainties, tighter financial conditions, and the moderation in domestic activity observed in the third quarter this year. Nonetheless, the Philippine economy grew by 5.0% in the first 3 quarters of 2025, and we acknowledge that more prudent government expenditures, especially on infrastructure due to the flood control scandal, affected growth in the fourth quarter. Nevertheless, the medium-term growth trajectory remains intact, with Naku! economic expansion expected. Binanggi mo na naman yung flood control. Binanggi mo na naman yung flood control. Kasi ninakaw. Ninakaw yung mga mali-malitang pera, clear, ninakaw. Naintindihan mo yun? Tapos babanggitin mo ngayon yung flood control. Ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas ay yung iskandalo sa flood control. Sino bang mastermind, Claire? Sinong mastermind? Alam na ng taong bayan sinong mastermind. Paki-comment nga po sa comment section mga ka-reaction. Sino sa tingin ninyo ang mastermind dyan sa nangyaring flood control? Alam niyo na. Expected to rebound gradually starting in 2026 and strengthen further over the medium term as growth-enhancing reforms take effect. By the way, maliban po dito, nakausap po natin si Secretary Balisacan at maglalabas din po siya bukas ng statement patungkol po dito. Follow-up lang, Yusek. The administration is set to miss its GDP growth target for a fourth time or since PBBM sat po as the president. How is the economic team recalibrating? Mantagin nyo, 4 na taon si Bongbong Marcos, 4 na taong nagmintis, hindi po niya na-meet yung target. 4 na taong pumalpak. Walang yakap, Bongbong. Anong ginawa mo sa loob ng 4 na taon? Puro kapalpakan. Puro katarantaduan ang nangyari sa loob ng 4 na taon sa administrasyon mo. Wala kang flagship project. Ayan, dumudugo na ang wet packs mo. Dumudugo na ang bituka mo. Sa kakakok mo. Wala pa rin nangyayari sa ating bayan. Its strategy to achieve its this year's target, especially as international bodies underscore the need to solve the flood control scandal for growth to rebound. Well, sabi naman ng Pangulo, pagdadaanan po talaga to. Dahil Naku! pinili po niya na magkaroon ng pag-iimbestiga patungkol po sa mga anomalyang flood control projects. Yan naman din po ang naging factor. Isa sa mga factor. Isa sa mga faktor, impacta. Uy, Claire, isa sa mga faktor, ninakaw.
Ninakaw po lahat. Ninakaw ang flood control project fund, ang pondo. Ninakaw. Tapos, isisisiin mo ngayon yung flood control at na nakaapekto sa ating economic growth. At maliban po dyan, sunod-sunod ang paglindol, sunod-sunod ang pagbaha, sunod-sunod ang paglindol, sunod-sunod ang pagbaha, sunod-sunod ang katangahan ninyo. at pag-ulan, or rather bagyo. Inasahan ito, at muli hindi niya pa rin pahihinto ang pag-iimbestiga tungkol sa maanumalyang flood control project. Pero inutos po niya na mas pagandahin pa po ang ating plano para mas magkaroon ng maraming trabaho, mag-generate ng income, pati po ng mga turismo. Isa lamang po ito sa mga agenda po na gagawin ng ating mga ahensya ng gobyerno. Sorry, last na po, Yusek. So nakita na po ni Pangulo ang full year GDP report for tomorrow. For the 2025, iyan po ang re-report bukas ni Secretary RC. Nakita niya na. Opo. Okay. Thank you, Yusek. Alam na ng taong bayan, alam na ng mga media, hindi pa alam ni Bongbong Marcos. I-report pa lang bukas. Mantakin niyo yan. Lagi siyang late. Lagi siyang tulog. Baka hindi na nga magigising. May huling tanong po mula kay Sam Medinilla. Ma'am, itanong lang rin namin kung may naging reaction po ba si President doon sa yung nakita niya yung report regarding sa GDP. Ito po, aking babasahin. Yan din po ang tinanong nyo kahapon. Slowdown in growth last year and lower projected growth this year are the result of lingering geopolitical tensions and the impact of the flood control issue on disbursement and investment. Once the reforms on budgeting and disbursements and project monitoring initiated last year take ground, and with recent investor-friendly reforms and sound macroeconomic fundamentals, we could expect better GDP growth in the coming periods. Pero ang detalye po nito, muli, ipapalabas po bukas po ni Secretary RC Balisacan. Pero Nako, bukas pa. Alam ng taong bayan, bukas pa. yung position po ni Pangulo, was he satisfied with the explanation from the economic team? Or meron po ba siyang parang binigay na instruction for the economic team to improve its parang mga programs para ma-improve pa po yung GDP? Ito po ang sagot naman, Secretary Go. Gusto ng Pangulo ay dumami ang investments para magkaroon ng maraming quality jobs and higher employment to reduce poverty. Inflation is well controlled at pinapaalala ng Pangulo ng bantayan ng gobyerno para po it will remain low. Yan po ay ayon po kay Secretary Frederick Go. Pero yun nga po, muli nating uulitin. At dahil nga dito sa maraming naging ingay na dala ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control project, talaga po nakaapekto sa ekonomiya. Pero wala pong magagawa kung hindi talaga pong linisin ang ating bansa mula sa korupsyon at kailangan magpaimbestiga para mapanagot ang mga sangkot. Dahil kung hindi ngayon, kailan? Kundi ang Pangulong Marcos Jr., sino? Yun na po ang huling tanong. Parang kanta yun Maraming salamat. Parang kanta yun Karagdagang 47 vendor kiosk sa Pasig River Esplanade. Bigla napunta sa mga vendor kiosk, Ang usapan, Claire, kumusta na si Bongbong? Ang usapan, Claire, nasaan si Bongbong? Ngayon, dinala mo na naman dyan sa mga vendor, mga kareaksyon. Lilinawin po natin, mga kareaksyon, Lilinawin po natin. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kareaksyon, unang-una, si Bongbong Marcos pa po ba ang nagpapatakbo sa ating bayan? Unang katanungan po yan, mga kareaksyon. Si Bongbong Marcos pa po ba ang nagpapatakbo sa ating bayan? Pangalawa, kung hindi si Bongbong Marcos, sino? Yan. Pangatlo, mga kareaksyon, alam pa ba niya ang nangyayari sa Pilipinas?
Alam ba niya na patuloy na bumabagsak at dinadowngrade ang ekonomiya natin ng ibang bansa, ng mga institusyon, financial institution, ng international financial institution. Patuloy po nilang dinadowngrade ang ating ekonomiya. Ngayon mga kareaksyon, itong si Claire Castro, lahat ng report niya, pansariling opinion niya, binabayaran natin siya. Pinapasahod natin itong babaitang ito, mga kareaksyon, para lamang sabihin niya ang kanyang personal na opinion. Ano yan? Vlog? Vlog niya yan? Mga kareaksyon, mag-comment po kayo sa comment section. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Syukran. God bless you all. Duterte. 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 May natutulog po kasi hindi ako makasigaw eh. Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ng mga kareaksyon. Mantakin po ninyo Marcos Jr. Tinakbo daw po sa ospital. Sa St. Luke daw po mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon ha. Ito ha, yan o. Magugurgur na. Konting oras na lang. Ay nako, si Maharlika daw po nagsabi niyan mga kareaksyon. Magugurgur na daw, nako. Ayun o, si Ralph Recto po mga kareaksyon ang pumalit. Si Ralph Recto po ang tinatawag natin sa kasal tsaka sa binyag. Siya po ang nag-proxy. Nag-proxy po si Ralph Recto. Ano kaya nangyayari sa presidente nito? Ayan po mga Marcos, hindi daw invited sa pagbisita ng Chinese ambassador sa Bocana Bridge sa Davao City. Naku po, nakakahiya po yan mga kareaksyon. Mantagin ninyo mga kareaksyon. Ang nangyayaring yan, na hindi po siya inimbitahan ng mga Chinese delegates, talagang pagpambabastos po kay Bongbong Marcos yan. At dahil po bastos nga naman ang administrasyong ito sa China, mga kareaksyon, mantakin mo, ang China ang gumastos dyan. Niregalo yan sa Davao. Tapos pumunta ka dun, kasama mo si Vince Dizon, kasama mo yung mga alagad mo, naglakad kayo na parang guns sa gitna ng Bocana Bridge. Hindi nyo man lang pinasalamatan ang China na nagbigay po mga kareaksyon ng financial dyan sa Bocana Bridge. Financial support. Ako mga kareaksyon, ito pa Ayan buti na lang alam po ba ninyo mga kareaksyon? Sa tingin ko lang kaya lang mga kareaksyon nagpipigil-pigil po ang China na banatan tayo mga kareaksyon. Sa nakikita ko lang, personal ko lang to. Palagay ko mga kareaksyon dahil po sa mga Duterte. Dahil sa mga Duterte mga kareaksyon, kaya medyo nagpipigil-pigil pa ang China. Dapat natin pasalamatan ng mga Duterte. Kung hindi, naku po mga kareaksyon. Yan po. Ayan po sila mga kareaksyon, naglakad po sila na parang guns na hindi man lang nila inimbitahan ang Chinese embassy o delegates. Ayan, yung nasa ilalim po mga kareaksyon, sina Marcos Jr. yan. At saka ang kanyang mga tropa, mga repa pips niya, mga kareaksyon. Nakakahiya ka, Marcos Jr. Ayan doctors to President Marcos, slow down. Naku po, slow down na daw po si Marcos Jr. mga kareaksyon. Yan po ang pag-uusapan pa natin mga kareaksyon Ito pa tignan po niyo ito mga kareaksyon. Ayun, Chinese official iginiit na handa silang isarado ang Chinese embassy sa Pilipinas. Kung sakaling ideklarang persona ng grata ang sino mang Chinese diplomat, ang daw manong isama ng ambasador ang buong public diplomacy team ng Chinese embassy. As a team, we stay or live together. Naku po mga kareaksyon, yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Naku po. Kaya ito mga kareaksyon. Marami po talaga mga kareaksyon ng nagsasabi na itong si Marcos Jr. ay hindi po maganda ang kanyang nararamdaman. Ito po pakinggan po natin to. Sir, anong name ng dog? Ang pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa sinita niya, kaya Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang galing ng mga doktor ko.
binigyan lang ako ng mga gamot at saka patuloy pa rin yung aking antibiotics pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko na lang. And tomorrow I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. Parang may Nako mga ka-reaction. Ang nangyari po dyan mga ka-reaction, kunyari ini-interview siya ni Krililing pero hindi na po siya nakaka-attend ng mga mga meeting niya. Hindi na po siya nakaka-attend mga ka-reaction ng mga tinatawag nating yun nga mga meeting niya, yung pagbisita niya sa mga ceremony. Hindi na po. Kaya mga ka-reaction, pinapakita nila dito na itong si Marcos Jr. ay talagang fit na fit pa rin at nagagampanan niya ang kanyang tungkulin. Naku po, ano kaya ang totoo? Hintayin po ninyo mga ka-reaction ha, meron po tayong pasasabugin dito. miss yata kayong food. Dahil ang